po namin, Panginoon, kayo ang magsalita sa amin. Bagaman, Panginoon, meron pong mga pagsubok, subalit nanatili at maghahari ang inyo pong presensya sa bawat isa sa amin. Panginoon, kung samang kami naroroon, ano man ang aming mga kalagayan, inaangkin po namin ang inyo pong paglukob. At ang muli sa araw na ito ay makatanggap kami, Panginoon, ng mga sariwang pamamahayag mo, mga sariwang mensahe mo sa amin. Ikaw lamang, Panginoon, ang nakakaalam ng aming mga inside and out, ng aming mga daily concerns. Lord, amin pong pinangahawakan ang marami mong mga kagilagilalas na mga pangako ng kagalingan, pangako ng katagumpayan, pagkakaloob, pangako ng kalayaan, pangako ng kapayapaan sa amin. Panginoon, muli ay pahintulutan mo po ang meditation na isinulat ni Oswald Chambers upang magsilbing instrumento para sa aming pagkapalalim ng aming pananalig, pagkapatibay ng aming pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Inangkin namin, Panginoon, ng iyong mga salita ay ayon sa iyong salita, Panginoon, na ito ay matalas pa sa isang tabak na magkabila ay talim na siyang tunay na humihipo sa aming mga kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pamagat po ng ating meditation ay Drawing on the Grace of God Now. Drawing on the grace of God now. At bago po tayo magpatuloy, mamaya po, Pastor Rory, can you prepare one song after the message po? Thank you po. Any song po about the grace of God. Okay In po. 2 Corinthians chapter 6 verse 1, we plead with you not to receive the grace of God in vain. At ang complete version po niyan sa today's English version ay in our work together with God, then we beg you who have received God's grace not to let it be wasted. Praising God for the reading of His Word. Sa dalawang magkabilang version na ito, ang isa po ay receive the grace of God, not to receive the grace of God in vain. Ito naman, receive God's grace, not to let it be wasted. Sa dalawang version na ito ng 2 Corinthians chapter 6 verse 1, ito po ay panalangin ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na isang panawagan, isang mabigat na panawagan sapagkat binanggit po dito sa tang we plead and we beg you. So sinasabi ni Apostol Pablo na ang biyaya ng Diyos ay hindi dapat ito winawalang halaga o ito ay binabawasan ng kanyang kahalagahan sa ating buhay, lalo na sa ating kaligtasan. Ganun na lamang ang prayer ni Paul. We plead. He was pleading, he was begging those who have received. So ito po yung mga Kristiyano, mga kapatid, kasi past tense eh. We beg you who have received God's grace. So bakit gayon na lamang po ang kanyang panawagan nito, yung kanyang panalangin? At tunghayan natin, ano po yung meditation dito ni Oswald Chambers? According to Oswald, the grace you had yesterday will not be sufficient for today. Grace is the overflowing favor of God, and you can always count on it being available to draw upon as needed. In much patience, in tribulations, in needs, in distresses, that is where our patience is tested. So mahalaga po na maunawaan natin
na ang biyaya ng Diyos ay higit na angkinin araw-araw. No po? Lalo na kung tayo po'y dumadaan sa pagsubok or distresses, ano ba yung mga dahilan na tayo ay nadi-distress? No po? Ah, Iba kasi yung na-stress kesa na-distress. Pag sinabing distresses, ito ay labis na emergency sa bahay. No po? Ano man ang dahilan nito. Mga relationship, ito rin ay ah, hinihinga ng ating pagtitiyaga, yung patience natin, at hindi mawawala yung ating mga pangangailangan na kailangan natin angkinin ang biyaya ng Panginoon. Nagpatuloy po si Oswald, sabi niya, ang tanong niya sa atin, are you failing to rely on the grace of God there? Yun po yung tribulations, no, distresses. Or are you saying to yourself, oh well, I won't count this time. It is not a question of praying and asking God to help you. It is taking the grace of God now. Sabihin nito mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay siya po'y binigay talaga sa atin. Kaya nga, undeserved favor sa atin. So it's not about kung hindi tayo mag-pray sa grace, hindi walang grace, no po. Whether we like it or not, whether we pray or not, there's the grace of God. It is about claiming and taking it. We tend to make prayer the preparation for our service. Yet, ang sabi po dito, it is never that in the Bible. No po? Ah, Kaya nga po, hindi daw sinabi sa banal na kasulatan ang puntong ito. Prayer is the practice of drawing on the grace of God. Don't say, I will endure this until I get away and pray. Pray now. Draw on the grace of God in your moment of need. Napapansin po ninyo na meron tayong mga panalangin na sinasabi, Lord, we come to your throne of grace. Po. So, isang desisyon mga kapatid na angkinin ang biyaya ng Diyos sa atin. We have the grace of God, but many people, and even Christians, we tend to forget to claim on the grace of God. Ano po? Kaya ang prayer po ay it's a must. Sabi di, at may urgency. Sabi doon, pray now. No? Prayer is the most normal and useful thing. It is not simply a reflex action of your devotion to God. In other words, prayer should not be reactive. It should be normal, natural na sa atin yung mag-pray. Hindi na kailangan tayong puwersahin na mag-pray. We are very slow to learn to draw on God's grace. This is true, mga kapatid. And we need to ask forgiveness. In stripes, in imprisonments, in tumults, in labors, in all these things, display in your life a drawing on the grace of God, which will show evidence to yourself and to others that you are a miracle of His. In other words, mga kapatid, yung pag-angkin natin ng biyaya ng Diyos should be seen. Dapat makita ito ng mga tao. Tayo ay buhay ng mga, dapat na buhay ng mga patotoo. Na tayo ay nabubuhay, kumikilos, nagtatrabaho sa biyaya ng Diyos. No po? Kung wala itong biyaya ng Diyos na ito, wala tayo rito mga kapatid. Wala tayong magagawa. That's why draw on His grace now, not later. The primary word in the spiritual vocabulary is now. Sa Tagalog, ngayon na. Opo, ngayon na ang paglapit, pag-angkin sa biyaya ng Diyos. Let circumstances take you where they will, but keep drawing on the grace of God in whatever condition you may find yourself. Drawing on. No po? One of the greatest proofs that you are drawing on the grace of God
is that you can be totally humiliated before others without displaying even the slightest trace of anything but His grace. So wala po tayong may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Wala. Kahit na ano ang accomplish natin, wala tayong pagmamalaki dahil yon ay biyaya ng Diyos. Yung maikling patotoo ko mga kapatid, yung aking marami napuntahan ng mga bansa, biyaya po ng Diyos yun. Wala akong pinagtrabahuhan doon mga kapatid. How can I raise more than 100,000 pesos to go to Costa Rica? Eh kahit po isang taon na ako sa ministry o 5 taon, hindi ko ma-raise yung 100,000. It is only by God's grace that He allowed me to travel to Costa Rica and attend our general conference. Ganon din kayo mga kapatid. Wala rin kayo may pagmamalaki, I know. Sapagat lahat ng meron tayo, lahat na na-accomplish po natin ay sa biyaya ng Panginoon. Hallelujah, di po ba? Now, having nothing, never hold anything in reserve. Sabihin, huwag tayong maging reluctant o apprehensive sa biyaya ng Diyos. Pour yourself out, giving the best that you have and always be poor. Yung sabing poor dito, yung humility natin sa harapan ng Panginoon. Never be diplomatic and careful with the treasure God gives you. Sabihin dito mga kapatid na hindi tayo kailangang mag-atubili pa na angkinin, gamitin yung mga pagpapala ng Diyos sa atin. Po. And yet possessing all things, this is poverty triumphant. Ibig sabihin ng mga kapatid, ay napagtagumpayan na natin yung poverty mentality natin. Po, na hindi tayo maawa sa sarili natin sapagkat meron tayong Ama, no? Siya our Abba Father, no? Kaya nga po labanan natin yung uh, pagkaawa sa sarili, no po? Kung hindi magpasalamat tayo sa Diyos, meron tayong Ama sa langit na hindi tayo pababayaan. Lagi niya tayong sasamahan. Kaya sabi dito, never be diplomatic and careful with the treasure God gives you. Sabihin nun ay, i-enjoy natin yung biyaya ng Diyos. No? Magpuri tayo sa Diyos. Hindi kailangan tayo pang mag-atubili. Hallelujah. Ito pa yung wisdom from Oswald. O yung pagkahanga is the condition of a man's spirit realizing who God is and what He has done for him personally. Our Lord emphasizes the attitude of a child. No attitude can express such solemn awe and familiarity as that of a child. Yun daw pagkahanga natin ay kalagayan ng ating spirito, ng ating diwa, dahil sino ang Diyos at ano yung nagagawa niya sa atin, di po ba? Nandun yung paghanga natin. We are always in awe every time, whenever we experience God's provision, healing, no po, protection niya sa atin. Kaya wag mawawala yung paghanga natin sa Panginoon. Kaya ang isang magandang salita pag nananalangin tayo sa Panginoon ay, O kahanga-hangang Diyos. No po. Oh, glorious God, how awesome God, no? Kaya ito daw dapat yung attitude natin na parang bata. Di po ba? Naalala niyo ng mga bata tayo? Pag merong malaking regalo sa atin, ganun na lamang yung ating wow, yung ganun natin, yung sense of wow sa harapan ng ating magulang, yung sense of wow spirit, no? Ganun din po kay Lord. Sa araw na ito, meron ba tayong naranasan na kahanga-hanga sa Panginoon? Mamaya po sa ating praise report, let us share our awesome experiences.
Matapos po ang awit na ito na i-share sa atin ni Pastor Rory. Habang hinihintay po natin yung video song, ay maghanda tayo maya-maya. Share your awesome experiences from the Lord. Thank you, Pastor Rory. God of glory. Hallelujah. Indeed, God is the God of grace and God of glory. Dumako muli po tayo mga kapatid sa ating praise report. No po? Uh, ito po yung bagong verse na natanggap po kay Lord on Psalm 66 verse 5. Come and see what God has done. He is awesome in His deeds toward the children of man. See the word awesome? God is awesome in His deeds. Ano po ba yung mga nagawa ng Diyos para sa atin, tayong mga anak niya? Ano po? Kaya nga po, sa bahaging ito, ay meron tayong 15. I have my timer here. Nag-expire na yung video ko. So meron po tayong 15 minutes, no po, upang ibigay natin yung ating praise report sa ating kalagitnaan upang tumaas yung antas ng ating pagpupuri at pagkahanga sa Panginoon. Sabihin ko po, yung ating praise report has nothing to do with size. No po, God is not concerned with size when it comes to thanksgiving or praise. No po. Simulan ko na ang pagpupuri sa Panginoon many times na pinakita ng Diyos yung kanyang pag-iingat at pagliligtas sa akin. Dahil ako po ay laging nagbabiyahe. Ano po, noong nakaraang araw, last Monday, ano po, sa harapan ko ay meron biglang nag-U-turn na baby bus. Wala siyang signal light na mag-U-turn. Right in front of me, biglang nag-U-turn. So salamat sa Panginoon, yung presence of mind na binigay niya sa akin, na ako ay kaagad nakapagpreno. Kung hindi, sumalpok ako doon sa baby bus. No po. Kaya God is awesome in His protection sa amin. Dahil yung life namin ni Jomel ay puro traveling, puro paglalakbay. Kaya nga, papasalamat kami dahil siya ang laging kasama namin sa aming paglalakbay. I give honor and glory to our awesome God. Sino pong nais sumunod sa kanyang praise report? Meron pa Ako po na, tayong... Pastor. Yes, Brother Virgil. Hindi po ba no isang araw ang ano ng ano ko, ng pakiramdam ko, humingi po ako ng prayer sa inyo at right then and there po, sinagot ng Panginoon Diyos yung mga Praise. prayers natin na yung chilling ko po, grabe po eh. Ano Mhm. pala po yun? Tinanong ko po yung doktor, ano raw po yun yung what do you call this, parang side effect ng after ng operation ko po. Dahil nung Ah, inoperahan po ako, peripheral na anesthesia. Ibig kong mhm. sabihin, buong katawan at saka anesthesiologist po sa akin, anesthesize po ako sa Aha. spinal. Yun daw po pala yung side effect noon. Eh nung nga po, nung isang araw, nung talaga pong I cannot control ho eh, kamay, lahat to eh, nag-chill talaga po ako. Nung nagpre-pray po kayo na ano, kinlaim ko na kagad, sabi ko, thank you Lord, thank you. Yun po, right and there po na ano, naayos po. Glory to God, thanks be to God po. In the name of Jesus, gumaling po ako. Through your prayers, at saka yung po totoong awesome God ang Diyos natin. Yung grace niya po sa akin talagang pinagkaloob niya. Yun po, salamat po for Thank you. listening. Awesome Sige po. God.
He is awesome in answering our prayers even in an instant. Praise God. And I'll see you, Brother Virgil, sa LGI anniversary. See you, I'll see you. Nabanggit ni Ate Olive na a-attend daw kayo eh. Opo. Magkita tayo. Opo, Sino opo. pa po merong praise report to our awesome God Ako because po, of His Pastor. Spirit? Yes, Sister Flora. Yeah. Um, God is really awesome po dahil ginigising po niya ako na alive every morning, na Mm. nakaka-attend po ako ng daybreak at saka yung dawn prayer po namin. Para sa akin po, it's a miracle na nagigising po ako at nakakapagtrabaho po ako. Almost, lagi ko pong sinasabi, almost 17 na po ako. At saka, yung peace po na binibigay niya na hindi po ako nagpapanik despite na may gera po na kami po yung pinakamalapit na country po sa Iran. So, thank you for giving me the peace. And it's really a miracle na safe po kami dito sa Kuwait, na despite po nung mga fears and worries po, ay it's a really a miracle po na um, binibigyan pa rin po niya ako ng yung desire just to pray instead of panicking. And Ah, sa dami po ng mga problema po, ay He is still God in control of everything po. And He is really awesome. And I just wanna awesome. say thank I want to praise God and thank Him, and I wanna say I love you, God. Yun po. Amen. Awesome, Lord, sa kanyang pagbibigay ng peace of mind. Opo, tama yon. Let us pray and declare na yung ceasefire talagang mag-ano na siya. No more retaliation. Amen. For the peace from our awesome God. Who else would like to give praise and glory to our Pastor. awesome God for His unfailing love? Yes, Sister Lydia. Nire-review ko kasi itong prophetic calendar ko. Saan kaya ka ako? Alam ko meron ako. Nagpapasalamat ako unang-una sa Panginoon. Kasi pinipray ko na, Lord, magbukas ka uli ng panibagong care group na i-handle Wow. ko. So, sinulat ko ito nung January, pero nakita ko itong symbol niya is in, tawag dito, yung Philippine flag. Nag-thankful din ako, may tumugon siya. Tumugon yung isa kong pinagpe-pray. Ang tagal po naming mag-meet, ang tagal po namin mag-ano ng schedule. Kasi ang binibigay lagi sa akin ng Panginoon, mga nasa ibang bansa eh. Yun ang binibigay na ministry. Kaya Wow. thankful ako na push na. Nag-umpisa na kami, Wow. nakailang lesson na rin kami. Kaya nagpapasalamat ako doon sa another opportunity. At tapos sabi ko, Lord, enlarge nyo pa yung aking sa paglalakad ko po dito sa aming lugar. Marami po ako meron din po ako nakikitang mga senior. Sabi ko, Lord, ito yung tatargeting ko, Lord. Ipinagpe-pray ko, Lord. Salamat po sa mga another opportunity na ino-open niya sa akin. Kaya po, yung po yung awesome na binibigay din sa akin ng ating Panginoon. Glory to God. Awesome God sa pagbibigay niya ng opportunity sa iyo. Sige, targetin mo yung mga senior. Senior tayo. Pwedeng malaman saan bansa yung bago mong care group for the inspiration ng lahat. Nasa California po yata. Sa US. Meron Okay. din po akong isang pinapanalangin, nasa New Jersey po siya. Sana magtugma yung aming kasi pati yung day off niya ginagamit. Nagtatrabaho siya eh. Sabi ko, Lord, bigyan siya ng space para makaano kami. Pinagtutugma rin kami. Yun po, Amen. dalawa po yung Thank you Kasi po. yung araw sa kanila, gabi sa iyo eh. Opo, Kaya, kanina alas 10, alas 7 sa kanila. Ngayon po, yung isa nasa Jensan.
Alam niyo po ba mga senior yung dinadala rin sa akin eh. Ang struggle, ang ano po, ang ano sa kanila yung paggamit ng gadget. Mag-unmute, magpakita ng video, yung ganun po. Oo, Tuturuan pa. Kaya oo. yung po yung challenge po Medyo doon. mabagal eh. Opo. Kaya Bigyan, salamat po. bigyan ni Lord ng patience. Okay po. Salamat. Amen. Sino pa po merong praise report? Very creative yung mga praise report natin. We have 8 more minutes, 7 minutes. Who else would like to give praise report sa ating Panginoon? Going once, twice. Alright, kung wala na po ay tapusin natin ito sa panalangin ng pagpapasalamat. Dakilang Diyos, maraming salamat po sapagkat ikaw ay tunay na napakabuti. Ikaw, Panginoon ng Diyos, na napaka-creative po ninyo sa pagsagot sa aming mga panalangin. Napaka-creative mo kung paano mo ito binibigay. Indeed, O God, ang adjective namin sa iyo ngayon at magpakailanman ay awesome God, because you are the God of grace, you are the God of glory, your surpassing grace. We thank you, God. We praise you. Lord, alam namin na hindi sapat ang aming mga salita to give our reports, our praise report, Panginoon. Lagi nawang buhay sa aming puso ang spirit of gratitude, Panginoon. Sapagkat sabi mo, it is good to give thanks, Lord God. Kaya gagawin namin yung mga sa tingin mong mabuti. Gagawin namin yung nakalulugod sa iyo. At isa nga yan ay yung lagi kaming nagpapasalamat, Panginoon. Sa ganito ring diwa, patawarin mo rin kami, Panginoon. Kung minsan, mas mahaba yung listahan namin ng paghingi kaysa sa listahan namin ng pagpapasalamat. Patawarin mo kami, Panginoon, kung nagkukulang kami na ipahayag sa iyo ang aming mga pagpapasalamat. Patawarin mo kami, Panginoon, kung nagkukulang kami na ah, ng pagkilala sa mga nagawa mo, na minsan, Panginoon, mas nakikilala namin yung nagawa ng tao at yung gagawin ng tao kaysa sa gagawin mo, Panginoon. You deserve, Lord God. At hindi namin sasabihin na ibinabalik namin sa iyo ang papuri. Wala kaming wala kaming inangkin na papuri, kaya ang tamang salita sa iyo namin binibigay, hindi ibinabalik. Sa iyo namin ibibigay at ibinibigay ang mataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa diwa po ng ating ah, pananalangin, kaya tayo nananalangin, malaki yung ating pananalig at pagtitiwala sa Panginoon na siya ang Diyos na tumutugon. Hindi tayo magsasawang manalangin, pero dalangin natin, no? Wala na tayo pagpipray ng masakit, pero dahil tayo ay nasa lupa pa, vulnerable tayo sa mga pagkakasakit because of lack of discipline, because of the environment, because of the food we eat. We will always ask God for healing and protection. Sabi sa awit 103, mga talatang 2 hanggang 3, purihin mo. Again, no? Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit. Kaya mga kapatid, ay muli banggitin natin ang mga pangalan ng mga may karamdaman. Pasalamatan na natin ang Diyos in advance, no po, sa gagawin niyang pag-iingat, pag, ah, pagkakaloob ng mga pangangailangan. Hilingin natin kay Lord na magpadala pa siya ng mga
destiny helpers and partners. No po, katulad ng mga yung nababalitaan natin na may nilalapitan tayo ng mga agencies, no po, at tao para ipadala ng Panginoon yung mga financial blessings. Let us declare that. Ako po, gusto ko po, Pastor, magpasalamat. Yes, Grace. Ako po si Conchita. Conchita Hamison. Nagpapasalamat po ako ng lubos-lubos sa ating Panginoon. Dahil po, unti-unti po kaninang umaga, ang aking BP ay 125/72 at ang aking blood sugar ay 148, 6:29 AM. At sa mga destiny helpers na nagpapadala ng kanilang pagmamahal sa akin upang ako po ay bili ng aking mga gamot, tamang prescribed na gamot, ay nagpapasalamat po ako ng lubusan. Hindi maipahayag ang totoong kaligayahan ko. There is really joy in my heart dahil sa pag-ibig ng Diyos. This is an amazing work of God, and I declare that He is an awesome God. Na true to His promise that He will never abandon His children. Never. As long as we abide by Him. And true enough, Lord, thank you for your prayers po, mga kapatid, dahil true enough, God listens to our prayers. And naihaakbang ko na yung aking naitutukod ko na yung masakit na pa ako. Amen. Nakakapunta na po ako sa CR para maligo at pero hindi pa ako makalakad ng malayo. Totoo po na my heart is really having a desirous one to be back in my Sunday school adult class because they kept on saying me, come back, come back. Okay, the Lord will let me back. That is what I told them. And thank you mga kapatid for listening. True enough, God is an amazing God. He Amen. fulfills His promises. Thank you po. Thank you, Pastor. Thank you, Manang. So let us pray for 1 minute silently, and let us pray. Yes, Lord Jesus. Lord, we pray, do it again. Kung paano pong ipinamalas mo ang pagpapagaling mo kay Brother Virgil, ay ganun din sa aming lahat. Kay Manang Conchita, sa aming mga kilala na mga may karamdaman, especially, Lord God, yung mga merong temporary heavy sickness, katulad ng cancer. In the name of Jesus, Lord God, we come against cancer in Jesus' name. Lord, we pray for our healthier kidneys, pancreas, para po yung aming mga hypertension, mapawi na, yung aming mga blood sugar, manatiling manage siya. So bless our pancreas, our liver, our kidneys, Lord, our respiratory system, para malayo kami sa mga ubo, sipon.
Lord, increase our immune system, our bodies to fight all kinds of bacteria para wala po yung mga mpox, dengue, flu, in the name of Jesus. Lord, salamat po sa praise report ni Manang Conchita na nagpapadala kayo ng mga uh, instruments of blessing sa kanya, Panginoon. We call it destiny helpers, Panginoon. Lord, ganun din po, lalo na po yung mga merong mabibigat na financial needs dahil sa ospital, sa gamot, Panginoon. Dahil kayo ay Diyos ng himala, patuloy, Panginoon, na pangahawakan namin ang iyong himala sa amin. Maging sa mga pamilya, Panginoon, alam namin kapag isang miyembro ng pamilya may sakit, kasama rin ang pamilya sa kanilang nararamdaman. Sila din, Panginoon, tinataas namin ang mas mataas na antas ng pangunawa, katiyagaan, proteksyon, Panginoon, lalo na po yung mga nag-aalaga ng mga masiselang karamdaman. Ikaw, Panginoon, ang sumama sa kanila bawat sandali. Purihin ka, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Amen. Let us lift up our servants of the Lord, mga workers natin, church workers, leaders, missionaries. Dahil sabi sa Acts 20:28, keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. These are mga leaders natin. Be shepherds of the church of God which He bought with His own blood. Kaya po tayo ay manalangin, mga kapatid. Another 1 minute. At tayo po ay manalangin. And may I request Sister Lydia, after 1 minute, to pray for all our leaders and church workers, lalo na yung mga nasa mission field. Thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Father God, thank you, thank you. We lift up our workers, O Lord, our pastors, deaconesses, O Lord. Give them strength, give them good health, wherever they may be assigned. Give them knowledge and discernment that whatever they will talk about you, O Lord, it will always be for your glory, and that people may know more about you, Lord. Thank you, Lord Jesus, for each and every one of us. We are the church, O Lord. We are the people of God, O Lord. That you are You our may start na po, Ate Lydia. Thank you. Amen, amen. O aming Ama, aming Lord Jesus, Holy Spirit, kami po ay nagpapatuloy na lumalapit sa inyo po, Panginoon. Tinataas po namin po, Panginoon, ang aming mga manggagawa, ang aming church workers, aming mga leaders po, Panginoon. Anoint them, cover them with your blood po, Panginoon, Lord Jesus, at sa lahat ng kanilang mga gagawin pa, even their family po, Panginoon, Lord God. At dalangin po namin na bigyan niyo sila ng kalakasan sa araw-araw, lalo na sa kanilang ministry, sa kanilang pagmimisyon po, Panginoon, na pinupuntahan po, Panginoon. Ang pag-iingat nyo, especially, Lord God, bigyan nyo rin po ng mga provision na pangangailangan nila sa araw-araw po, Panginoon. Especially, Lord God, yung mga nasa mission area po, Panginoon, yung nasa mission field po, Panginoon, missionary po, Panginoon, na ginagamit nyo para lalo po pagpahayag ng inyong mga salita, Lord. Lalo na po, Panginoon, doon sa mga area na kung saan nandun yung mga Lord na kababayan namin na nasa kalagitnaan, na nasa paligid nila ang mga Muslim, Buddhist po, Panginoon, na Hindu, communist country po, Panginoon, na minsan ay pinanalangin namin po, Panginoon, Lord God, at gamitin niyo mightily po, Panginoon, Lord, ang inyong mga lingkod na ito na nasa mission field po, Panginoon, Lord God. At alam po namin na hindi po madali ang maghumayo sa mga ganito, pero Lord God, alam po namin na kayo ang
ang kasama nila po, Panginoon Lord. At dalangin po namin, keep watch over, Lord God, sa aming mga manggagawa na ito. At banal na Espiritu po, Panginoon, ang siyang gumabay, patnubay, at magbigay ng wisdom po, Panginoon. Lord, mga strategy, lalo na po sa aming mga manggagawa. I-download nyo po, Panginoon Lord, ang inyong mga bagong ministry, ang inyong mga bago pang plano po, Panginoon Lord. At dalangin po namin ang aming mga membro din po, Panginoon Lord. Ay, Lord, dalangin namin na kaisa namin po, Panginoon, sa lahat ng mga gagawin, sa lahat ng aming, Lord, na plano na binibigay nyo sa amin. Pag-isahin nyo po, Panginoon. Unite us, our spirit, our heart, one body, one soul, at po, Panginoon, one ministry na binibigay nyo po, Panginoon, upang maihayag ang inyong kadakilaan po, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, ang lahat ng mga sumusunod, ang lahat ng umahayo, ang lahat ng mga shepherds nyo, ang lahat ng inyong mga gagawa po, Panginoon. Patnubayan nyo po, Panginoon Lord God, yung glorious na kalwalatian na nanggagaling sa inyo po, Panginoon Lord God. At dala-dala po itong glorious na ano po, Panginoon, sa buhay na mapahatid namin sa mga anak nyo po, lalo na po doon sa mga hindi pa nakakakilala, hindi pa nakakarinig po, Panginoon Lord. And be ready po, Panginoon. Maging ready rin kami sa lahat ng mga instruction nyo, lahat ng mga gagawin nyo, Lord God. At dalangin po namin itong puso namin ay naka-align sa inyo at ready po, Panginoon Lord God, na dun sa mga sumunod sa mga pinapagawa nyo. Maraming salamat po, Panginoon Lord God. Muli po, Panginoon, yung anointing nyo, yung power nyo po, Panginoon, yung presence nyo sa lahat ng manggagawa ay, Lord God, nasa kanila. Be upon them po, Panginoon. In Jesus' name. Amen and amen. Amen. Tama po yun. Watch over our leaders. Ngayon po ay Thursday. Ang ating focus for one of the pillars are media. Naman ay print, broadcast, and film. Let us pray for wisdom and insight to those working throughout media. May they always seek to communicate with integrity and truth, labanan ang fake news. Let us pray that public opinion will increasingly resist portrayals of violence and other inappropriate content. Maging responsible po yung mga content maker, no po? Let us pray to be more active in commenting on this and what is good. Hallelujah. So tayo po ay dumulog sa Panginoon. We have another 1 minute to pray for our pillars, one of the pillars, which is media. Tayo po yung manalangin. Lord, like what our prayer request says, Lord, we pray that all content makers, social media, they will be more responsible and careful, Panginoon. We also pray yung mga kabataan, mga bata na very exposed sa social media, sa Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Panginoon, na uh, bigyan niyo po sila ng discipline. Lalo po, we pray po yung mga magulang ng mga bata that they are more, Lord God, intentional in guiding their children, in using their gadgets, Panginoon. Patience sa mga parents, Panginoon.
Lord, yung mga kabataan at bata na exposed na, we pray for deliverance na uproot mo, Panginoon, spirit of violence or anything negative sa kanilang puso, isip, mata, Panginoon, at kaluluwa. Lord, we pray that more Christians will emerge as content makers para po magamit ang media for evangelization, Panginoon. We give you praise in Jesus' name. Amen. Meron pa po ba tayong other prayer concerns, mga kapatid? Before we have our Thanksgiving prayer and benediction. May magbe-birthday po ba this week? O wedding anniversary? Mukhang wala. Meron Alright. po, pwede bang i-share ko dito yung aking anak, anniversary nung kanilang wedding anniversary. Sure. Kahapon po. Anong pangalan? Glenn and Katrina Cablas. 14th year. Mag-pray natin. Meron pa po ba? Yes, Pastor Rory. Pastor, yung pong Empowers Academy na darating po ngayong July. Yung Leyte Empowering. Opo, salamat po. Luluwas ba kayo ng Pilipinas, Pastor? Ay hindi po, praying na makapag-join kahit na sana sa internet. We're looking Salamat. forward sa pag-uwi nyo uli. Apo, yan ay July 14. And yung mga speakers natin. Okay, meron pa po ba? Kung wala na, tayo po ay manalangin. Panginoon, nakikiisa po kami sa pagkapasalamat ni Sister Lydia sa naging wedding anniversary ng kanilang anak na si Glenn and Katrina. Lord, we just pray, among others, Panginoon, we pray for stronger marital life ng mga mag-asawa, lalong mag-overflow ang love of forgiveness, understanding, support. Dumaan man sila sa mga pagsubok relationally or financially, they will continue to focus on you. Yung biyaya mo, i-claim nila lagi, Panginoon. Lord, we also pray for the coming Leyte Empowering Academy, which will be held on July 14 to 18, headed by C.S. Luther, Dr. Richard, and two other foreign speakers po namin. Lord, we pray yung preparation pa, traveling mercy sa mga maglalakbay sa Mindanao, Visayas, and abroad. Lord, we pray yung talagang ma-empower kaming lahat, Panginoon. Lord, we pray for the event committee na gaganapin pong GMC launching sa Tarlac sa July 5, Panginoon. We pray for its meaningfulness and provision, protection sa mga maglalakbay din going to Tarlac. We also pray, Father God, yung meaningfulness ng LGI 22nd anniversary sa July 5 din, Panginoon. Dalayan po namin na ang paghahanda ng mga ito ay maging matagumpay at magbigay sa iyo ng mas mataas na pagluwalhati. Ito po ang aming yes, meron pong encounter camp sa UK. Wow. Ito po ba next month? Opo, sa ano po, sa August. August, all right. Lord, we pray for the upcoming encounter camp sa UK sa August. At sino man Panginoon na gagamitin mo sa camp na ito ay ngayon pa lang po ihanda mo nila lahat ang kanilang kakailanganin. Salamat Panginoon. Sa iyo ang papuri at pasasalamat sa ngalan ni Jesus. Para po sa ating benediction, tanggapin po natin ito mga kapatid. This is an old Irish blessing. May love and laughter light your days and warm your heart and home.
May good and faithful friends be yours wherever you may roam. May peace and plenty bless your world with joy that long endures. May all life's passing seasons bring the best to you and yours. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and all God's people said, Amen. Amen, amen, Amen. 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 And thank you for allowing me to serve. Maraming din pong salamat, Pastor Dave. Thank you, Pastor Dave. Paglilit. Sige po mga kapatid, i-open po natin ang ating pong mga camera para to have a take a picture. Ay, 1, 2, 3, smile. Salamat po. And muli tomorrow, ang ating po maglilit, sabihin ko na lang po, ay si Pastor Queenie. And then Saturday si Brother Akim. And Sunday si Sister Ruth. And 30 ay si kapatid na Babes. At para kasi meron sa buwan po ng July, eto na po ang ating schedule. Ayun. Nasaan ka na? Ayun po. Lakihan ko lang po. Yan. Almost paputo na po. Ang ano na lang ay 14 and 28. At sa and 19 na yun po. So maraming pong salamat mga kapatid. If anyone who wants to lead on those 3 days, please chat me or si Ate Fidel. God bless us all. Shalom. Shalom, everyone. God bless Shalom. everyone. Shalom.